Hey, good morning mga karusi, mga karepay at mga idol natin na vloggers na riders. Sana po maganda po ang inyong umaga. Ito po, kwentuhan po tayo uli. Pero bago po tayo mag-umpisa, hihingi po naman ako ng lambing o tulong sa inyong lahat. Subscribe naman po para sa aking channel. At malapit ko na po ma-reach ang aking dreams. Joke lang po. Gaya po ng sabi ko, bukod sa dumami ang subscriber, mas masaya po ako pag may natutulungan po tayo kahit sa simpleng pagbablog lang po. Okay, sige po, pag-usapan po natin ang pagpapagwapo ng RFI natin. Share ko lang po yung personal experiences ko sa pagpapapogi po ng ating motor. Napakasarap po kasing libangan ito. Yun lang po, masakit sa bulsa. Pero mas maganda naman po ito kaysa sa magbisyo tayo ng alak, sugal o pambababae, di po ba? Ang pag-upgrade po kasi para sa akin ay pag-aalaga at siguradong pagmamalasakit din sa motor. Kasi po, tiyak iingatan natin si motor pag medyo malaki na ginagastos natin sa pagpapalit po ng parts and accessories ng ating mga motorsiklo. Pero ako naman po, ang medyo binago ko lang kay RFI ay yung kanyang looks. Parang minikapan ko lang siya para mas gumanda po. Hindi ko po pinaltan yung masiselang parts niya, lalo na sa makina. Satisfied naman po kasi ako sa mga stock parts niya. Masarap po pati ang pakiramdam pag napupuri yung ating motor. Parang nagre-represent na rin po ito sa atin. Magre-reflect po sa atin kung ano man yung maganda sa ating motor, di po ba? At ito yung ating pagkatao para sa pamagitan ng motor, nakikilala po tayo. Pero exaggerated lang po yun. Opinion ko lang po naman yan. Pero advice ko lang po sa lahat, mas priority pa rin po natin yung pamilya natin syempre. Minsan po kasi ako, mas lamang pa ang atensyon na naibibigay ko kaysa sa asawa at anak ko, which is mali po. Kaya ngayon po, medyo binabalansi ko po at naglalagay po ako ng tamang oras sa pamilya, din sa motor, din sa trabaho. Kailangan lang po nating i-organize ang lahat para maayos po. Okay, mamaya po pagdating ko sa trabaho, pag medyo luwag na at wala nang gagawin, at i-share ko po sa inyo kung ano yung mga pinaltan ko at mga binago, mga inilagay na accessories para naman po makakuha kayo ng idea sa pagpapaganda ng motor. Although maganda na talaga si RFI, pero pag napalitan niyo po talaga ng mga ilang parts pa, mas gaganda pa po. Siguro parang ano ko na lang ito, maging inspirasyon sa iba sa ika-11th month ni RFI. Mukhang hindi pa po siya naluluma kasi mag-iisang taon na. Kaya maganda po na sana magaya ng iba, matularan, maging inspirasyon o modelo sa iba natin mga ka-RFI na may bagong mga RFI po. Sige po, ganito na lamang muna. Okay, welcome back po. Ito, tutuloy po natin yung ating usapan. Ayun nga po, i-share ko lang po yung aking personal na ginawa sa pagpapa-upgrade nga po ng RFI. Siguro po para dun sa mga nagtatanong, kasi marami nga po nagtatanong sa akin sa YouTube, comment kung magkano si ganire, magkano si ganon. Kaya ito po, gumawa na po ako ng isang video na magpapaliwanag po kung magkano po talaga ang nagastos ko kay RFI. Ito naman po, uti-uti natin pong in-upgrade, hindi naman po isang gastusan lang kasi magastos po pag hindi natin kakayanin sa budget. Kaya para advice ko lang po sa lahat, pauti-uti lang po ang pag-upgrade. Pero ang kagandahan nga po dito kay RFI ay siya, hindi siya kasing mahal ng pagpapa-upgrade katulad po ng mga branded na mga motor. Kaya malaki po ang nasave ko. Sa maniwalag sa hindi po, kinumpute ko po yung aking gastos dito, lahat-lahat. Ito, isa-isahin natin mamaya. Nasa 8,000 lang po ang aking ginastos. Kita niyo naman po, talaga namang gumawa po siya ng gusto. Gwapo na si RFI, mas gumawa po pa po. Kaya hindi naman nakakapanghinayang gastusan. Basta't may budget po, wag naman po natin isabay. Pag halimbawa may gastusin kayong mas importante, ay unahin po natin yon. Wag po natin i-priority ang pagpapa-upgrade at makakapaghintay naman po yung motor natin. Basta priority lang po natin yung tamang gastusan. Kalimitan pong parts ni RFI ay binili ko po sa Lazada and Shopee.
Sige po, eto siya. Unahin po natin si windshield. Ayun po, papakita ko po sa inyo yung kanyang screenshot mula sa Shopee. Ito po, ang kuha ko rito sa windshield ay 500 lang po, pati ang shipping fee niya. Nagbagsak presyo nga po kasi sila, nag-sale. Kaya yun lang po ang tip ko sa inyo, hintayin po natin mag-sale at yun naman po sila talaga nagbababa ng presyo para hindi naman tayo mamalmaan sa gastos. At pareho lang din naman po ng product, yung windshield na unang i-display nila. Kaya ito, hintay-hintay lang po tayo, makakachempo rin po tayo. Ayan, ito po. Dati po kasi 1,000 ang halaga nito. Eh ngayon po ay nasa 500 na lang. Siyempre po, obligado tayo bumili din ng bracket niya na ito nga po, Shark King na bracket pang NMAX. Yan po ang kaakmang bracket niya para sa windshield na to. Halaga naman po ng bili ko dito ay nasa 400 po. Yung kanyang adjustable na bracket. Then syempre si side mirror. Ito po, short stem lang po ang kinuha natin na R25. Ang halaga naman po nito ay nasa 400 na rin po. Then ito na nga naman pong si MTR rear shock 310mm. Ang bili ko po rito noon ay nasa 1.4 lang po, 1.399 to be exact. Ngayon po nagtaas na siya, tinignan ko po sa Shopee and Lazada, nasa 1.8 na po siya. And ito pong universal mudguard, ang bili ko rito po ay nasa 250. Yan po. Kaya na meron tayong adjustment na gagawin po para sumukat po siya. Panoorin nyo lang po yung mga video na ginawa ko na tungkol dito sa mudguard. And ito nga pong pan cover na pang Mio. Ang bili ko naman po dito ay 250 lang po. Ito pong kanyang bracket para sa top. Ito po yung mahirap po talaga makakuha. Ngayon po ano na siya, out of stock na, wala na pong mabibili sa online. Ito kache-check ko lang po. Ang kuha ko naman po dito sa bracket na to ay 1,260 lamang po. Ay nakachempo ko lang po tayo. Hindi na tayo kailangan lumuwas pa. Top box po ito. Ang kuha ko lang po dito ay nasa 800. Yun lang po, malaki ang kanyang shipping fee kasi siguro po malayo ang lugar namin sa panggagalingan nitong box na to. Parang lumalabas po 1.2 ang halaga po nitong 38 liters na RXR na top box. Kung mga axle cap, wala po akong makuha ng gantong klase sa online sa Shopee and Lazada. Although marami po doon na mga axle cap, marami kayong pagpipilian. Pero ito pong binili kong ito, gusto ko po ito talaga yung design niya. Astig po ang dating nito eh. Ang bili ko po rito sa Motor World dito sa amin ay nasa 160 po ang isang pares. So lumalabas po para 1,000 pesos po lahat-lahat. Kasi marami po akong axle cap na nilagay. Kaya sa likod, tapos dito sa harap po. Kaya magkabila para balanse. Then dun sa tabi ng sa may muffler po, ayan, 4 po yung nilagay natin. Yung kanya pong cellphone holder, 150 naman po ito sa online. Malaking pakinabang ko po dyan sa cellphone holder na yan. Maganda po ang kapit niya. Basta ito nga lang po, nag-improvise tayo ng kakabitan niya. Tulad ng sabi ko na nakaraang kong video, ito po ay yanto. At pinalutan lang natin ng matte black na carbon sticker. Tapos ito naman po, bumili tayo ng carbon sticker na matte black. Meron po nito sa Lazada. Nakita ko po doon. Ito mga pinaglalagyan natin ng mga carbon sticker para pampaganda lang po. Nakita ko po ang sukat niya ay 50 by 11.8 inches. Parang nasa less 100 lang po ang kanyang presyo.
Then punta naman tayo sa mga emblem. Ito pong BMW emblem, ang kuha po natin dito sa Lazada ay ang ito mismong emblem na po. 10 piraso po ay nasa 150 pesos pati shipping fee. Yan po, marami tayong pinagamitan nito eh. Yan. Bigyan natin ng mga emblem. Po isa yung aluminum emblem ng BMW. Bali isang pares po ito. Ayan, isa to. Tapos dito po nilagay yung isa. Parang nasa 200 pesos po yung dalawa. Ito naman pong emblem ni VMAX natin. Ito po. Ngayon meron na po uli sa Lazada. Nakita ko po. Available na siya. Para 130 pesos po ang isang pares. Then ito po, nagpagawa tayo muna ng pansamantalang plate number. Ang ginastos ko naman po dito ay 300 pesos po ang pagpapa-customize na personal na ano po. Basta susundin lang po rin natin. Alam naman po doon sa mga gumagawa kung alin yung tamang gamitin na plate number po. Then ito po yung fender ng dalawang tapalodo sa rear at front. Napakamura lang po nito sa Shopee. Para 100 pesos lang po itong isang pares. Kasi yung sa harap po ng gulong meron po nito. Yung sa likod lang po ang wala. Ito naman po, case para sa remote ng ating RFI. Napakaganda po ng leather case na to. Sa murang halaga lang po, 200 pesos sa Shopee po. Mang po ulit, gagawin pa po kami ni RFI na pictorial. Ito po, pakikita ko sa inyo. Meron kaming magandang view kaya sasamantalahin natin ang pictorial. Sige po, sana nagkaroon po kayo ng idea at makatulong sa inyo itong ginawa ko pong video para na rin po hindi kayo mahirapan na magbumili ng mga pyesa para kay RFI o parts. Ano nyo lang po, bibigay ko naman po yung link kung kailangan nyo po. Comment lang po at sesend ko po sa inyong messenger. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po uli.